Yung statistics natin nagsasabi na mostly yung arrested natin, especially on the different online scams, ay mostly Filipinos. Naalis man ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Nag-iwan naman ang mga ito ng kaalaman sa mga Pinoy kung paano mang-scam. Ayon kay Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Bernard Yang, pinatutunayan ito ng datos ng kanilang mga nahuhuli mula December 2024 hanggang June 20, 2025. Sa isinagawa nilang 501 na entrapment operations, nasa 608 na ang kanilang nahuli. Sa naturang bilang, 601 ang Pilipino habang 7 lamang ang dayuhan. Since wala naman ang POGO operations ngayon sa Pilipinas, so nagkanya-kanya na to. One instance in area of Cavite, yung nahuli natin doon na less than 10 persons involved in fishing and fishing ay mga former employee of POGO. At sila ay nagsarili na, they rent their own offices to do illegal online cybercrime. Gayunman, hindi umano ito nakababahala dahil tuloy-tuloy naman ang kanilang panghuhuli at pagsasampa ng kaso. The usual, nandun yung mga challenges pero na-overcome naman natin. Makita nyo naman sa out of these hundreds of arrests that we made, meron man tayong mga convictions na. Hindi lang tayo nag-aaresto, hindi lang tayo nagpa-file ng kaso, kundi nagkakaroon ng convictions yung mga cases na na-file natin. Samantala, ayon sa PNP-ACG, kung noon ay mga registered SIM cards lamang ang ibinibenta online, ngayon, maging ang mga ATM cards at bank details, binibili na rin para gamitin sa scam. Katunayan, isang lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng ECG sa Maynila sa pagbebenta ng kanyang ATM card sa halagang 3,500 pesos. Talamak na talaga kung ano-ano na lang binibenta online. Ang mga online accounts, kahapon meron tayong nahuli sa area ng Manila, nagbebenta ng ATM cards. It's a personal ATM card nung suspect. Kaya lang dahil sa kawalan ng pera, walang trabaho, at gusto gumastos. So ibinibenta na lang yung kanyang ATM card. Paalala ng PNP-ACG, delikado ang pagbebenta ng ATM at ng personal account online dahil binibili ang mga ito ng mga scammer upang gamitin sa krimen. Kaya naman, patuloy ang paalala ng ACG sa publiko dahil sa bilis ng ebolusyon ng teknolohiya ay marami silang nabibiktima. Gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nabiktima ng deepfake kung saan nag-i-endorso siya ng isang online trading platform. Ayon sa ACG, may sinusundan na silang lead ukol dito. Meron na tayong action taken dito. We already coordinated with the social media platform. We requested for the preservation of the data and also we requested for the takedown of that video. So we're just continuously coordinating with the social media platform. For sure, makukuha naman natin kung who's behind that video. Sa ngayon, inintay lang namin yung result from the social media platform. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.